naman mag-zoom si Commodore J. Tarial, ang tagapagsalita po for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Commodore, good morning po. Good morning, sir. Hello, Sir Alvin, Mandoris. Magandang umaga po sa inyo at sa inyo po mga taga-subaybay. Akala ko na may makikita namin yung kapugian ninyo, Commodore. Wato lang zoom. Ano ko, Sir Alvin mobile ako mobile ka ngayon. Puntahan ako ngayon. Opo. So ano po ang masasabi po ninyo na kayo ay parang pinatitigil ng mga critical partner na huwag ka na kasing magsalita. Dapat Department of Foreign Affairs lang ang nagsasalita pag may usapin na involve yung China o foreign relations. Are you going to stop from talking or speaking your mind when it comes to the West Philippine Sea issue? Sir Alvin, una sa lahat, ang inilalabas ko naman, these are incidents that are happening in the West Philippine Sea. Ito yung harassment, ito yung aggressive behavior, ito yung violation of international law ng China, pagdating sa China Coast Guard, PLA Navy, and even the Chinese Maritime Militia. These are operational details na ating dinodokumento at inilalahad sa publiko. We don't meddle with the foreign policy and the diplomatic affairs ng ating bansa. Nagkataon lamang na dinadala ng Chinese embassy itong issue na to na sinasabing these are diplomatic concerns. So, para lang malinaw, hindi ka pinigilan or wala kang gag order after what happened? Yes, Sir Alvin, wala tayong gag order. The moment na magkaroon ng insidente ulit sa West Philippine Sea, atin pa rin itong ilalabas. Again, transparency is never provocation. So wala tayong natatanggap na pagbabawal na sabihin na hindi na ako pwedeng maglahad ng kahit na anong insidente pagdating sa West Philippines. Pero hindi ba napakahirap ng posisyon nyo, Commodore, na kayo ay ang spokesperson for the West Philippine Sea, pero kumbaga ay wala ka lang magkikiling na mga statement para hindi na naman mapikon sa iyo yung embassy? Alam mo, Ma'am Doris, hindi ko maintindihan bakit may mga forces dito sa Pilipinas, hindi ko alam controls ba yan o supporter lang ng China, na tila kumikiling sa reaksyon ng Chinese Embassy. Ang gusto ko malaman, kung talagang makabayan tayong lahat, bakit tayo makikinig sa pagkainis ng Chinese Embassy? Samantalang ang mga ordinaryong Pilipino, hindi ko alam, very rare ba na makarinig din tayo ng mga statement na galit sila dahil winalang hiya tayo sa sarili nating karagatan. I mean, for the sense of it, na Pilipino tayo, mas concerned tayo sa pagkainis ng Chinese Embassy. Pero hindi naman natin tinitindigan, hindi naman tayo nag-iingay pagdating sa harassment ng Coast Guard, ng making isda. Hindi ko magets yan . How did you take the letter of the Department of Foreign Affairs, Commodore? Di ba may sulat, sinagot ni Secretary Lazaro, partner Parang may mga parts pa doon na hina-highlight ng mga laban sa'yo na parang, kita mo, pinagsasabihan ka ng DFA na hindi talaga ikaw dapat ang nagsasalita ng basta-basta at hindi mo dapat kinukutya yung pinuno ng isang independent country. How did you take the letter of the DFA Secretary? Well, para sa akin, Sir Albi, I won't comment on that. The mere fact that there are 15 senators who supported the resolution speaking out against this noise na ginagawa ng Chinese Embassy is more than enough for me to realize na meron tayong suporta pagdating sa pag-criticize ng maling gawain ng China sa sarili nating karagatan. Opo. Meron po mga panukala na ideklarang persona non grata ang ambassador po ng China na hindi ko nga po ma-pronounce yung pangalan niya. Shen daw, Shen. Parang gano'n. Ang spelling Kwan. Oo nga. Pero hindi Kwan yung bigkas nun. Shen. Persona non grata si Shen. Pabor po ba kayo, Commodore? Alam mo, Ma'am Doris, di ako magko-comment dyan. Baka sabihin ng DFA, foreign policy issue na naman yan. So, hindi ako magko-comment dyan. I'll leave it that to the Senate and even the Department of Foreign Affairs.
Opo, Hindi, opo. ganun na lang ngayon ang gagawin ni Commodore. Kaya nga. Iiwas na lang siya sa mga controversial na mga usapin. Oo. Basta related lang sa West Philippine Sea, operational o may nangyaring panghaharas. Kasi for sure, uulitin na naman yung panghaharas. nga, parang- I-report lang ni Commodore sa atin lahat. No, ganun na lang, Commodore, ano? Yes, Sir Alvin. Actually, ganyan naman talaga yung ginagawa ko. Hindi ko lang alam kung anong ini-issue neto sa Chinese Embassy na pagkahaba-haba ng pinost na naman nila sa social media nila. May bago na naman ba? Yes, but they have already elevated it to the spokesperson. Hindi na yung deputy spokesperson. Hindi, yung may bago after the incident, nung parang hula-balo, May may pala- bago pa? may O yun panibago? yung tinutukoy mo? Hindi, may bagong post ulit yung Chinese Embassy. As Kagabi in- lang yata or kahapon. Meron na naman. Yes. ano na naman sabi? Napakahaba, Sir Alvin, no? Hindi na yung deputy spokesperson yung nag-post. The spokesperson na of the Chinese Embassy is the one who posted itong napakahabang nobela ng Oo. pag-call Na out ano sa sabi mga ginagawa ko daw. in essence, tinitira ka ulit. Yes, and in 2025 daw, ang dami ko daw mga maling sinabi, pambabash sa bansa nila. Again, ulitin ko lang ulit, Sir Alvin, no? This is not about the caricature. Alam talaga ng Chinese Embassy na lahat ng ang sinabi ko nitong mga nakaraang taon, we have been doing this for almost 3 years already. Na para sa kanila, everything that we publicize, these are all fabricated incidents or misinformation. No? So, ngayon, ang issue ko nga, why would we respond to such claim? No? Nasasabihin ng Chinese Embassy, ibig sabihin, lahat ng harassment na inilabas natin ng 2025, gawa-gawa lang natin lahat yan. Parang ganun eh. So, etong post ngayon ng spokesperson ng Chinese Embassy is saying the same thing. Na in 2025, I publicized this number of posting na mali daw and nagsumbat pa sila nung COVID daw. Ang dami daw nilang vaccines na i-donate sa Pilipinas. We are trading partner daw. Yung mga ganun. So, ang haba ng post, hindi ko na nga tinapos, Sir Alvin eh. Wow, nanumbat pa pala. May pagsusumbat pang nalalaman. Ay, hindi, itong pero mga during ito. the time, nung COVID kasi, Oo. si dating Pangulong Duterte pa nakaupo nun, di ba? Oo, tama. Anong year ba yun? 2021? 2020. Oo. Eh di syempre, ang 21. policy natin nun, close pa tayo sa China nun. Kaya talagang mabibigyan tayo ng vaccine. Pero pag nagbigay ka naman, kailangan ba isumbat mo ba yun? Pag nag-away ba tayo, susumbatan mo ko ng lahat ng binigay mo sa akin? Parang ganun ang dating, ano? Parang Commodore. pambata ang kanilang ginagawa, di ba? And, Apaka-juvenile. yan din, sa tourism sector din daw, ang ganitong amount daw noong 2019 until 2021 ata, yung ibinigay nila daw na sa sector ng tourism natin. Oo. So, lahat ito nakapublicize doon ngayon sa social media. Wow. Sinumbat Oo. lahat. Baka naman magre-rewind pa sila hanggang doon sa panahon ni Magellan. Kung anong ginawa nila. Pambihira naman yan. Sobra naman. Sobra naman Pero yun. yung bottom line, Commodore, you will not be cowed, you will not be intimidated Oo. by the recent act of the Chinese Embassy in Manila. Well, yes, Sir Alvin, no? Ang bottom line nito, lahat ng insidente, we're still going to publicize it. Siguro, I'll just, for example, itong post ng Chinese Embassy, I'll just let it pass. Kung ayaw ng kahit na sinong tao dito ngayon sa ating bansa na mag-respond sa ganyan because that's foreign policy or diplomatic concern, then so be it. But with regard to my designation, to publicize all the incidents, harassment sa mga mangingisda, I think the Filipino people deserves to know, and it is the obligation of the national government to
make the Filipino people aware of what's happening in the West Philippines. So para malinaw lang ha, wala kang tawag from Malacanang or from the President himself or from Yusek Claire or whoever or the Executive Secretary to tell you na, oy, dandahan ka, nagkukos ka na ng diplomatic row between the Philippines and China. Baka lumala, walang ganon na tumigil ka muna sa pagsasalita mo dyan. Well, I haven't received any call from anyone, no? Personally, no? Wala akong tawag na ganyan. And sa aking paniniwala, it's all because I'm just doing my job of telling the Filipino people kung ano ang updates na nangyayari sa West Philippines. Opo. Okay, Eh thank ano, ewan ko kung masasagot mo, Commodore. Pero pumunta po sa Davao, yung, ito ba yung Yung bagong ambassador. ambassador nila mismo, pumunta doon sa Davao at nakipagkamayan po doon sa mga opisyal nila doon. Sa palagay nyo, dahil sa gitna nitong medyo umiinit nga po, may matensyonadong sitwasyon, ay tama ba yung nangyaring yun na pumunta pa siya sa Davao? Ma'am Doris, diplomatic activity ng ambassador to. Baka may mag-comment na naman na mali ang isasagot ko. Yun. Kaya hindi ako mag-comment dyan dahil baka sabihin ng dyan, mali na naman, nag-comment na naman ako. So I'll just stick to my role of publicizing all the incidents that are happening. Alright. Ang haba nga, Commodore. Ayan, oo. Pinaprint ko yung, Diyos ko po. yung bagong post, 4 pages ito. 4 pages na, ang liliit ang pa, liliit ng mga characters. Oh my goodness, ang haba. Wag na lang, sana pinaprint na lang natin yung yung menu ng isang Chinese restaurant. Ayan, ito. May Ano? nakita akong linya na mukhang Sige. pwede kang mag-react kasi napangalanan ka eh. Sabi ng, nasa gitna po ha, if individuals like Tariela are allowed to trample on China's dignity and insult Chinese leaders without consequence, then what's the point of establishing an embassy and putting Chinese diplomats here? Chinese diplomats have every right to let the public know the facts and China's position. Ano po reaction nyo, Commodore? Well, kung issue pa rin yung caricature, ilang bang caricature na rin ang ginawa ng Chinese state media against a lot of national leaders, even with President Marcos and our government. No? Secondly, ano bang lies ang sinasabi nila? Lahat ng isinapubliko nating insidente may resibo. Wina-water cannon, binabangga. Ano bang sasabihin mong hindi totoo na sinabi ko? No? Again, the Chinese embassy, obviously, is just diverting, no, the attention of the public and the Filipino people, trying to sway our attention on the real issues, and that is the harassment and violation of the international law. Opo. Meron pa dito isang partner, sabi niya, in China, there is a saying, meron pang ganyan, we have no intention of initiating conflict, but we will respond resolutely if our interests are violated. In the recent public exchanges between the Chinese embassy and J. Tariela and his helpers. Oh, may helpers pala eh. When exactly did the embassy initiate any Sir attack? Ronald Llamas yata, isa sa helpers ko daw. At saka parang nakaka-insulto din kasi ilang beses na nga po natin na i-record na wala na nga po ng isa pandaliri yung ating isang pahinante ba yun, partner? Hindi, sundalo oo. ata yun. At ilang sundalo? Wala At sundalo. ilang beses na winoter cannon. Ay, by the way, sabi po ni Robin Padilla, bumili daw kayo ng mas malakas na water cannon. Ubra po ba yun, sir? Actually, Ma'am Doris, sinagot ko na yung tanong na yan. No? Bakit tayo hindi nag-water cannon? Gumawa pa ako ng video to explain bakit hindi ginagamit ng Coast Guard ang ating water cannon. Opo. Ano po ang mangyayari, sir? At may kakayanan Kapag tinapatan ba tayo? natin, Oo, oo. pag tinapatan. Yes. Actually, meron akong tatlong dahilan dun, Ma'am Doris. No? Una sa lahat, ang sabi ko doon, it's because the Chinese government always wanted to elevate the aggression depending on our response. So for example, pag winater cannon natin sila, definitely, they're going to make that as an excuse para i-elevate nila yung another higher response nila.
So, kumbaga, magiging trigger siya para i-justify Oo. uli yung aggression ng China. Tama. And then the tama. second one, na dahilan, ang sabi ko nga, ano na lang to common sense na lang. Ang barko natin, ang cute, no? 44 meters, ang liit. Wina-water cannon at napapaligiran ng 3 hanggang 5 na China Coast Guard. Ang tanong dyan ngayon, ano ang objective natin para gamitin ng water cannon? Para mambasa ng isang barko? Kung 5 sila, di parang ang tendency lang, hinayaan mo silang bombahan ka ng tubig and jeopardize the safety of the entire crew of the vessel. No? Oo. And then, the third main reason is because for the Philippine Coast Guard, we see it very unprofessional as a Coast Guard agency. Kasi sa Coast Guard, we are only expected to conduct maritime search and rescue and to promote maritime safety. No? Yeah. Ngayon, kung gagamitin natin ang ating water cannon, hindi para pumatay ng apoy, hindi para magligtas ng tao, Oo. ang tendency niyan, parang naging katulad na rin natin sila, no? Yeah. Na naging bully at nag-endanger ng buhay ng ibang tao. Kumbaga parang wala And tayong pinagkaiba. Sinagot Oo. na rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan, no? Na we will not go down to that level and we Correct. will not be the reason to escalate the tension. Pero it Alright. appears, Commodore, Oo. mukhang hindi matatapos. Tinan mo sa second to the last Ang sabi. sentence. Those who hope China will remain silent in the face of attacks are completely mistaken. As long as falsehoods continue, China will continue to respond without pause. We will continue to say no to them loudly and clearly. So mukhang hindi pa matatapos, Commodore. So, yun nga yung danger natin ngayon, Sir Alvin, no? If we're going to put a stop on transparency efforts natin sa West Philippine Sea, we're going to go back sa panahon na dominated ng misinformation, fake news, and downplayed narratives ang mga nangyayari sa West Philippine Sea. Dadating ulit tayo sa panahon ng nakaraang administrasyon na barely West Philippine Sea ay i-report ng ng ating mga kasamahan sa media. So, Oo. the level of awareness will once again go down. Kung ang pananakot ng China, they will be louder. Of course, it's an open book, no? Dami na ngayon trolls sa social media. They can deny it, but again, obviously, somebody is doing this information operation to counter our transparency efforts sa West Philippine Sea. Thank you. Maraming Isa salamat. na lang, partner. Partner, ang ambassador nandyan Andyan na. na, no? Pero sa isa lang, paano kung ikaw naman ang ideklarang persona non grata ng China? Well, okay lang, Ma'am Doris, no? Dito lang tayo sa Pilipinas. Hindi na Hindi mo pupunta. Thank you, Commodore. Maraming salamat Commodore po. Ubuhay ka. Salamat. Thank you. Thank you po.